12 bagay na tanging sa Dubai lamang makikita. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang Dubai ay kilala bilang isang maunlad na city sa buong mundo. Dito ay matatagpuan ang iba't ibang tourist destinations na kung saan ay dinarayo ng libu-libong mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero ang tanong, ano ba ang meron sa Dubai na wala sa ibang mga bansa? At sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 12 bagay na tanging sa Dubai lamang makikita. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Burj Khalifa. Ang Burj Khalifa ay matatagpuan sa Dubai, United Arab Emirates. Ito ang pinakamataas na building sa buong mundo na may taas na 828 meters at binubuo ng 163 floors na ginagamit naman para sa iba't ibang layunin. Ito ay dinisenyo ng Skidmore, Owings & Merrill LLP na pinangunahan naman ni Adrian Smith na isang kilalang architect. Ang construction nito ay nagsimula noong January 2004 at natapos noong January 2010. Samantala, ang building na ito ay dating kilala bilang Burj Dubai, ngunit binago ito upang bigyang parangal si Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan na dating Pangulo ng United Arab Emirates dahil sa ginawa niyang pagsuporta sa project na ito. Bukod pa dito, ang Burj Khalifa ay naging simbolo ng Dubai bilang isang pinakamaunlad na city sa buong mundo. At ito rin ay naging sentro ng turismo dahil maraming mga tao ang nagnanais na makita ito. Samantala, ang Burj Khalifa ay hindi lamang tahanan ng pinakamataas na observatory sa mundo, kundi nag-aalok din ito ng mga residential unit, opisina, at ang Armani Hotel. Mayroon din itong mga facilities tulad ng swimming pools, gym at mga spa. At ito ay napapaligiran ng isang malawak na park na tinatawag na Burj Khalifa Park. Ang disenyo ng gusali ay nagmula sa isang bulaklak na tinatawag na Hymenocallis na sumisimbolo sa pagkakaisa at pagkakasundo. Ang Burj Khalifa ay mayroon ding mga silid at elevators na nag-uugnay sa iba't ibang bahagi ng gusali. Ang pagtatayo ng Burj Khalifa ay dumaan din sa maraming technical issues, lalo na pagdating sa paghawak ng mga kagamitan at mga logistics dahil sa sobrang taas nito. Upang maitayo nga ito ay kinakailangan nilang gumamit ng advanced technology at innovation sa engineering upang matiyak na magiging ligtas at matibay ito. Subalit sa kabila ng mga hamon, ang Burj Khalifa ay patuloy na kinikilala bilang isa sa mga pinaka-iconic na landmark sa buong mundo. Number 2. Dubai Mall. Ang Dubai Mall ay matatagpuan sa sentro ng downtown Dubai. Ito ang isa sa pinakamalaki at pinakabantog na shopping centers sa buong mundo. Binuksan ito noong November 2008 bilang bahagi ng $20 billion Burj Khalifa Complex. Ang lawak nito ay umaabot sa mahigit 1 million square meters na katumbas naman ng mahigit 200 football fields. At ito ang dahilan kung bakit itinuturing ito bilang pinakamalaking mall sa mundo. Kaugnay nito, sa Dubai Mall ay matatagpuan ang mahigit sa 1,200 stores na kinabibilangan ng mga luxury fashion tulad ng Armani, Chanel at Louis Vuitton. Matatagpuan din dito ang mahigit 200 restaurants at cafe. Bukod sa retail stores, mayroon din itong Olympic-size ice rink, isang malaking indoor aquarium na naglalaman ng mahigit sa 30,000 marine animals, at isang entertainment center kabilang dito ang isang multiplex cinema na mayroong 22 cinemas. Samantala, kabilang sa mga natatanging lugar sa Dubai Mall ay ang Dubai Aquarium and Underwater Zoo na nagpapakita ng ilan sa mga pinakamalaking acrylic viewing panels sa mundo. Ang Kidzania ay isang educational amusement park para sa mga bata na gustong magkaroon ng interactive experience na may kaugnayan sa pag-aaral tungkol sa iba't ibang profession. Ang Dubai Mall ay hindi lamang isang shopping destination, kundi nagsisilbi rin ito bilang isang prominent tourist attraction. Nagbibigay ito ng direct access sa iba pang mga sikat na site tulad ng Burj Khalifa at ang Dubai Fountain na kilala naman dahil sa nakakamangha nitong musical fountain shows. Sa kabuuan sa Dubai Mall ay nagkakaroon ng pagkakataon ang mga tao na maranasan sa isang lugar lamang ang kumpletong pamamasyal dahil maaari na sila ditong mamili, kumain at magsaya. Number 3, Gold ATMs. Ang Gold ATMs o kilala rin bilang Gold-to-Go machines ay isang kakaibang innovation na makikita sa Dubai. Ito ang nagbibigay daan sa mga mamimili na bumili ng ginto sa isang madali at mabilis na paraan. Ang mga ATM na ito ay unang ginamit sa Dubai noong 2010 at mabilis na nakilala dahil sa pagiging unique nito at dahil na rin mataas ang demand ng ginto sa Dubai.
Samantala, ang mga gold ATM ay ginawa upang mag-alok ng iba't ibang produkto na gawa sa ginto tulad ng mga gold bar at customized gold coins. Ang mga item na ito ay maaaring magkaiba-iba ng timbang mula 1 gram hanggang 1 kilograms. Ang presyo naman ng ginto sa mga ATM ay automatic na ina-update pagkalipas ng ilang minuto. Ang mga gold ATM sa Dubai ay matatagpuan sa mga prestigious na lugar tulad ng mga luxury hotels at shopping malls. Kabilang din dito ang Burj Khalifa at Dubai Mall na kung saan dinarayo ito ng napakaraming turista. Madali lamang ang paggamit ng mga gold ATM na ito. Dito ay pipili lamang ang mga customers ng product na gusto nilang bilhin at pagkatapos nito ay kailangan lang nilang magbayad gamit ang cash o credit card at agad na nilang matatanggap ang ginto na nakalagay naman sa isang maayos na packaging. Ang paggamit ng gold ATMs ay hindi lamang sumasalamin sa pagiging mahilig ng mga tao sa mga luxurious goods, ngunit nakakatulong din ito upang maging secured ang paraan ng pagtitinda ng mga ginto. Dagdag pa rito, ang gold ATM ay sumisimbolo rin sa pagiging maunlad ng ekonomiya ng Dubai. Maraming mga negosyante ang gumagamit ng ganitong paraan sa pagtitinda ng mga ginto. Ang paglaganap ng mga gold ATM ay nagpapatunay sa umuunlad na ekonomiya ng Dubai. Number 4. Palm Jumeirah. Ang Palm Jumeirah ay matatagpuan sa Dubai, United Arab Emirates. Ang hugis nito ay tulad ng palad ng tao kung kaya't pinangalanan itong Palm Jumeirah. Ang proyektong ito ay sinimulan noong 2001 at binuo ng kumpanyang Nakheel na isang real estate developer sa Dubai. Ang layunin ng proyektong ito ay mas lalo pang pahabain ang beach at upang makapagtayo ng mga resort area. Samantala, ang Palm Jumeirah ay binubuo naman ng 3 pangunahing sections na kinabibilangan ng trunk, crescent at fronds. Ang trunk ay ang gitnang bahagi ng Palm Jumeirah kung saan matatagpuan ang maraming mga residential at commercial establishments. Samantala, sa crescent naman ay matatagpuan ang maraming mga luxury hotels at resorts. At sa mga fronds naman ay matatagpuan ang mga private villas at beachfront properties. Dagdag pa rito, sa pagtatayo nito ay gumamit sila ng 1,000,000 tons ng mga bato at mga buhangin na kinuha naman mula sa ilalim ng dagat at sa iba pang mga lugar. Bukod dito, ang construction sa proyektong ito ay dumaan din sa iba't ibang mga pagsubok dahil mahirap ang kondisyon sa dagat. Ang Palm Jumeirah ay hindi lamang nagsisilbi bilang isang tirahan na tourist destination, bagkus ito rin ay isang hub para sa mga social at cultural activities. Sa lugar na ito ay matatagpuan din ang Atlantis, The Palm, na isang sikat na hotel at resort na nag-aalok naman ng magagandang tanawin tulad ng isang malaking water park at aquarium. Bukod sa Atlantis, marami pang ibang high-end hotels at resorts na matatagpuan sa Crescent. Subalit, sa kabila ng mga hamon sa environmental at ecological impacts, ang Palm Jumeirah ay nananatili bilang isang simbolo ng pag-unlad ng Dubai at ito ay patuloy na dinarayo ng mga turista. Number 5. Indoor Ski Resort. Ang Ski Dubai ay isang kilalang indoor ski resort na matatagpuan sa loob ng Mall of the Emirates sa Dubai. Binuksan ito sa publiko noong 2005. Ang resort na ito ay kahanga-hanga dahil sa laki nito at sa dami ng mga activities na pwedeng gawin dito. Ito ay may sukat na 22,500 square meters. Mayroon din itong indoor mountain na may taas na 85 meters. Samantala, ang temperature sa loob ng Ski Dubai ay palaging pinapanatili sa -1 degree hanggang -2 degree Celsius na nakakatulong para sa snowmaking machines na lumikha ng mga fresh snows araw-araw. Bukod sa skiing at snowboarding ay nag-aalok din ang resort ng iba't ibang winter activities tulad ng tobogganing, snowball fighting at penguin encounters kung saan maaaring makakita ang mga bisita ng mga totoong penguins. Kaugnay din nito, para sa mga beginners, ang resort ay mayroon ding ski school na nag-aalok naman ng mga tutorials mula sa mga qualified instructors. Subalit, para naman sa mga nais lamang mag-relax o manood, mayroon naman itong mga themed restaurants at cafes na nag-o-offer din ng cold surroundings na kung saan ay maaari silang manood ng mga snow activities. Ang Ski Dubai ay hindi lamang isang tourist attraction, kundi itinuturing din ito bilang isang technological miracle dahil sa kakayahan nitong manatili sa disyerto. Ang pagpapanatili ng malamig na kapaligiran sa loob ng facility ay isang engineering feat
na nangangailangan ng advanced insulation systems at sustainable practices upang mabawasan ang anumang environmental impact na maaaring idulot nito. Ang resort ay patuloy namang dinarayo ng maraming tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Number 6. Underwater hotel rooms. Ang mga underwater hotel rooms sa Dubai ay nag-o-offer ng kakaibang experience para sa mga bisita dahil dito ay maaari silang matulog sa ilalim ng tubig habang napapalibutan ng malawak na karagatan at mga creatures na naninirahan sa ilalim ng dagat. Samantala, ang pinakakilalang underwater hotel room ay matatagpuan sa Atlantis, The Palm, particular sa suite na tinatawag na Poseidon Underwater Suite. Ang suite na ito ay nag-aalok ng 360-degree scenery ng Ambassador Lagoon. Ito ay isang napakalaking aquarium na tinitirhan ng mahigit 65,000 marine creatures tulad ng mga sharks, rays at iba pang mga species na matatagpuan sa dagat. Samantala, ang Poseidon Underwater Suite sa Atlantis, The Palm, ay mayroon ding napakalawak na space na mayroong floor-to-ceiling na mga bintana. Itinuturing ito bilang isang mamahaling suite na nagtataglay ng mga elegant designs. Bukod sa master bedroom na mayroong underwater views, ito rin ay mayroong living area, dining area at en-suite bathroom na kumpleto para sa high-end fixtures at fittings. Dagdag pa rito, mayroon ding iba't ibang mga facilities sa suite tulad ng isang personal butler para matugunan ng anumang pangangailangan ng mga bisita doon. Gayun din, maaari ding maka-access sa iba't ibang services tulad ng spa services at private tours sa aquarium. Kaugnay din nito ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga bisita na makatulog sa ilalim ng tubig ay ginawa upang magsilbi bilang isa sa pinaka-memorable experience nila sa pagbisita sa Dubai. Ito rin ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga bisita na makita ang mga underwater creatures ng napakalapit. Samantala, ang amount ng pag-book sa loob lamang ng isang gabi sa Poseidon Underwater Suite ay maaaring magkaiba-iba depende sa season at availability. Ngunit kadalasan ito ay nagkakahalaga ng mataas dahil sa hindi pangkaraniwang karanasan na iniaalok ng lugar na ito. Number 7. Floating villas. Ang mga floating villas ay mga hindi pangkaraniwang tirahan na karaniwang matatagpuan sa mga aquatic settings tulad ng lawa, ilog o sa dagat. Samantala, ang mga floating villas ay kilala din dahil sa kanilang mga innovative, architectural at sustainable design. Gayun din, ang mga bahay na ito ay karaniwang gawa sa mga water-resistant materials upang hindi ito masira ng tubig. Bukod pa dito ay mayroon din itong kasamang mga eco-friendly features tulad ng solar panels, rainwater harvesting systems at natural ventilation. Dagdag pa dito, ang bawat villa ay maingat na dinisenyo upang magbigay ng magandang view mula sa labas kung kaya't mayroon din itong malalaking bintana at mga outdoor decks. Samantala, ang mga floating villas ay karaniwang matatagpuan sa mga lugar na may magandang view ng dagat, katulad na lamang sa Dubai. Ang mga ito ay itinatayo sa ibabaw ng malinaw na tubig na kung saan ang mga turista na dumadayo dito ay nagkakaroon din ng direct access sa dagat at mga private beaches. Maliban pa dito, ang mga floating villas ay nag-o-offer din ng iba't ibang high-end amenities upang magbigay ng comfort at luxury sa mga bisita. Kasama dito ang mga private swimming pools, spa bathrooms, gourmet kitchens at mga entertainment systems. Subalit ang ilan naman ay mayroon ding mga special service tulad ng pagkakaroon ng personal chef, butler at spa treatments. Ngunit upang matiyak ang kaligtasan ng mga naninirahan dito ay gumagamit sila ng mga technology tulad ng water treatment plants at non-invasive anchoring systems. Samantala, ang karaniwang presyo ng mga services nito ay mataas dahil na rin sa exclusive at special offers na ibinibigay nito. Ang lugar ay maaaring ma-access sa pamamagitan ng pagsakay sa bangka o sa helicopter. Dagdag pa dito, ang mga floating villas ay sakto din para sa mga honeymooners, luxury travelers at sa mga taong gustong makapagpahinga at makapag-relax. Number 8. Robot Camel Racing. Ang robot camel racing ay isang modern innovation ng traditional camel racing na karaniwang matatagpuan sa Dubai. Ang tradisyon ng camel racing ay nagmula pa sa sinaunang kultura ng mga Bedouin at itinuturing din nila ito bilang mahalagang pamana.
Samantala, noong 2000 ay sinimulan ang paggamit ng mga robot jockeys upang maiwasan na rin ang paggamit sa mga young jockeys. Ang mga robot na ito ay dinisenyo upang maging gabay at suporta ng mga camel sa panahon ng karera. Subalit ang mga robot na ito ay kadalasang gawa sa mga light materials tulad ng aluminum at iba pang metals at mayroon din itong mga remote control. Bukod pa dito, ang mga robot jockey ay kadalasang nilalagyan ng mga wireless communication devices tulad ng GPS upang matukoy ang kanilang location. Maliban dito ay mayroon din itong mga speaker na siya namang nagbibigay ng command sa camel. Ang mga speaker din na ito ang nagpapabilis at nagpapabagal sa takbo ng camel. Samantala, ang layo ng access ng GPS at speaker ay maaaring umabot sa kilometers depende sa technology ng remote control. Ang paggamit ng mga robot jockeys ay nagdulot din ng pagbabago sa paraan ng pagsasagawa ng sport na ito. Dahil ang mga robot na ito ay nagbibigay ng equal performance kumpara sa human jockeys. Sa kabila nito, ang robot camel racing ay isang halimbawa ng pagbabago ng isang traditional sport upang umangkop sa makabagong panahon. Number 9. Tallest tennis court. Ang pinakamataas na tennis court sa buong mundo ay matatagpuan sa tuktok ng Burj Al Arab na isang luxury hotel sa Dubai. Ang court na ito na itinayo bilang isang helipad, karaniwan ding ginagamit bilang tennis court para sa mga tennis tournament at exhibition. Samantala, ang tennis court na ito ay may taas na humigit kumulang 211 meters na kung saan mula dito ay makikita ang naglalakihan at magagandang tanawin ng Dubai at ng Persian Gulf. Dagdag pa dito, ang helipad na ito ay unang ginamit bilang tennis court noong 2005 sa isang publicity event bago ganapin ang Dubai Duty Free Men's Open. Kaugnay nito, ang mga kilalang tennis players na sina Andre Agassi at Roger Federer ay sila ding unang naglaro sa court na ito. Subalit ang paglalaro ng tennis sa napakataas na lugar ay maaaring maapektuhan ng pagbabago ng bilis at direksyon ng hangin. Gayon din, ang mga players dito ay humaharap din sa iba't ibang hamon katulad na lamang ng psychological challenge na kung saan ay kailangan nilang panatilihin ang kanilang focus mula sa nakakadistract na mga tanawin. Sa kabila nito, ang tennis court na ito ay nakakatulong din upang umunlad ang turismo ng bansa dahil na rin sa dami ng turista na bumibisita dito taon-taon. Bukod pa dito ay nagpapakita din ito ng hindi pangkaraniwang ganda ng Dubai na kung saan ito din ay maipagmamalaki sa buong mundo. Number 10. Exotic police cars. Ang Dubai ay kilala dahil sa maunlad na ekonomiya at sa pagkakaroon nito ng state-of-the-art technology na kung saan ay dito rin matatagpuan ang ilan sa mga kakaibang police cars sa mundo. Samantala, ang fleet ng Dubai Police ay mayroon ding iba't ibang high-performance vehicles. Una, ang Bugatti Veyron. Ito ay kilala bilang isa sa pinakamabilis na sasakyan sa buong mundo. Ang Veyron ay may bilis na maaaring umabot sa 407 km per hour, na kung saan ay sakto ito para sa mga high-speed pursuits. Bukod sa bilis nito, ang Veyron ay nagkakahalaga din ng umaabot sa $1.5 million na kung saan ay sumisimbolo din ito sa yaman at technological advancement ng bansa. Maliban pa dito, ang Lamborghini Aventador ay isa ding kilalang police car sa Dubai. Ito ay may bilis na maaaring umabot sa 350 km per hour. Gayon din, ang Aventador ay hindi lamang isang mabilis na sasakyan dahil mayroon din itong advanced aerodynamics at isang malakas na V12 engine. Kasama rin sa fleet ang Ferrari FF. Ito ay nagsisilbi bilang isang versatile all-wheel drive vehicle na may kakayahang gumana kahit sa iba't ibang weather condition. Ang FF ay may 6.3-liter V12 engine na nagpapahintulot dito upang mag-accelerate ng mula 0 hanggang 100 km per hour sa loob lamang ng 3.7 seconds. Maliban pa dito, ang Aston Martin 177 ay isang hindi pangkaraniwang sasakyan dahil limitado lamang ang production nito na mayroon lamang 77 units sa buong mundo. Ito ay nagtataglay ng isang 7.3-liter V12 engine na nakakatulong sa pagkakaroon ng high and fast performance. Sa kabila nito, ang mga exotic na sasakyan ng Dubai Police ay hindi lamang nagpapakita ng kapangyarihan at yaman ng Emirate, kundi ito rin ay ginagamit sa pagpatrol at pagtugon sa mga emergency.
Number 11, Dubai Miracle Garden. Ang Dubai Miracle Garden ay matatagpuan sa Dubailand District. Ito ay itinuturing bilang isa sa pinakamalaking flower garden sa buong mundo. Ito ay binuksan sa publiko noong February 14, 2013 na kasabay din ng Valentine's Day. Ang garden na ito ay may lawak na 72,000 square meters na mayroon ding mahigit 50 million na makukulay at magagandang mga bulaklak. Samantala, ang garden ay kilala din dahil sa pagkakaroon ng mga kahangahangang floral sculptures na may iba't ibang disenyo taon-taon. Kabilang dito ang mga replika ng mga kilalang landmark, mga hayop at maging ng mga characters mula sa iba't ibang kwento at pelikula. Ang bawat structures ay ginawa gamit ang libo-libong mga bulaklak at halaman na nagpapakita ng nakakamanghang kulay at texture. Bukod sa mga floral sculptures, ang Dubai Miracle Garden ay nag-o-offer din ng iba't ibang tourist attractions tulad ng Butterfly Garden na mayroong libo-libong mga butterflies mula sa iba't ibang parte ng mundo, at ang Aromatic Garden na mayroong mga nagbabanguhang halaman. Ang Miracle Garden ay mayroon ding mga themed events at seasonal performances na ginaganap taon-taon para mas makapag-enjoy ang mga bisita. Ang pangangalaga at pagpapanatili ng ganito kalaking garden ay nangangailangan na mayroong high-efficiency irrigation system. Kaugnay nito, ang Miracle Garden ay gumagamit ng isang advanced system ng drip irrigation na kung saan ay nagtitipid ito ng tubig habang sinisiguro na ang lahat ng mga halaman ay nakakatanggap ng kinakailangang nutrition at hydration upang mapanatili ang kanilang sigla at kagandahan. Sa kabila nito, ang Dubai Miracle Garden ay patuloy na dinadayo ng libu-libong mga turista mula sa iba't ibang bansa.